Amen. Oh, Christ morning. Amen. Christ morning, mga kapatid. Purihin ang ating Panginoong Jesus. Amen. Sa ating pang-umagang pagpapakain ngayong umaga. So, nandito tayo sa ikalimang araw ng ikalawang linggo. Ikalimang araw ng ikalawang linggo. Amen. So, sinasabi sa Mateo 13:3 at nagsalita siya sa kanila ng maraming bagay sa mga talinghaga na nagsasabi, narito, ang manghahasik ay lumabas upang maghasik. Amen. Sa Kolosas 2:11, tinatanganan ang ulo na mula sa kanya ang buong katawan, na masaganang tinutustusan at magkakasamang pinaglalakip sa pamamagitan ng mga kasukasuan at mga litid at lumalago sa paglago ng Diyos. Amen. Diba? O Panginoong Jesus. Lagi na lang akong nagsasabing diba? O Panginoong Jesus. Ito yung sinabi kasi rito sa Biblia. Yung dalawang versikulo dito sa Mateo at sa Kolosas, mula ito yung sa Biblia. Amen. So, ang Ebanghelyo ni Mateo ay nagsisimula sa anak ni David. Totoo naman yun, di ba? Basahin niyo yung buong Mateo. So, sinasabi sa chapter 1 verse 1, at nagtatapos sa 3 onong Diyos. Sa chapter 28 verse 19, sa pagitan, mayroon tayong manghahasik. Sa 13 verse 3, malinaw na itinuring ng Panginoong Hesus ang kanyang sarili na isang manghahasik. Amen. Itinuring ng Panginoong Hesus ang kanyang sarili na isang manghahasik. Oh, Lord Jesus. Naghahasik. Amen. So, praise the Lord. Dahil siya ay isang manghahasik. At ang kanyang buhay ay isang siya. Sa pagtuturo ng katotohanan at sa pangangaral ng Ebanghelyo, siya ay isang manghahasik. At ang kanyang buhay ay isang buhay ng paghahasik. Amen. Bilang manghahasik, ang Panginoong Hesus ang tagapamahagi ng dibinong buhay. Totoo yun, di ba? Doon sa lupa, nung unang panahon, yung paghahasik sa upland, merong isang kahoy. Tutulisan mo yung kahoy na yun na matuwid. Pagkatapos, ibubutas mo sa lupa. Yan ang nakikita ko noon. Old fashion ng pagtatanim ng palay. So, old fashion. Ibubutas mo yun sa lupa, and then, meron namang mga sumusunod na bawat butas, lalagay nila ng butil ng palay. So, yan ay parang isang manghahasik. So, ganun pala ang Panginoon. So, naghahasik ang Panginoong Hesus sa lupa. So, purihin ang Panginoon dahil siya ay manghahasik. Siya ay namamahagi ng kanyang dibinong buhay sa lupa. Sino yung lupa na yun? Tayo. Tayo yung lupa, mga kapatid. So, tayo ay lupa. So, kailangan nating matamnan ng dibinong buhay ng Diyos. So, ang manghasik ay ang kahanga-hangang persona ng Panginoong Hesus. At ang binhing inihasik ay ang Panginoon din mismo.
bilang pagsasakatawan ng tres o ng Diyos. Amen. Inihasik ni Kristo ang kanyang sarili bilang binhi ng buhay tungo sa atin sa mga bersikulo 4 at 8. 4a at 8. Si Kristo ang binhi na isinasagisag ng salita. So, di ba yung salita? Ang salita ng Diyos ay naging laman. Namuhay sa lupa ng tatlot kalahating taon. 30 kalahating taon. 33 at kalahating taon. Amen. 33 and a half years. Yung salita na yun na naging laman, naging tao, naging persona. So, namuhay dito sa lupa ng 33 and a half years. Amen. So, yun. At tayo ang mga pinili ng Diyos ang lupa. Purihin ang Panginoon dahil tayo ay napili ng Diyos bilang hahasikan ng dibinong buhay tungo sa atin bilang lupa. Amen. So, amen. Sa mga tuwid si Kristo bilang salita ay ang binhi ng buhay na inihasik tungo sa atin bilang lupa. So, purihin ang Panginoon dahil tayo ay pinili ng Diyos na mahasikan ng dibinong buhay. Dumating si Kristo sa lupa hindi lamang upang makasama natin, bagkus gayon din upang maihasik tungo sa ating katauhan. Sa pamamagitan ng pagkakatawang tao, siya ay naging binhi ng buhay. At sa kanyang ministeryo, inihasik niya ang binhing ito tungo sa iba. Nangangahulugan ito na inihasik niya ang kanyang sarili bilang pagsasakatawa ng tres o ng Diyos tungo sa kanyang mga mananampalataya. Bilang maghahasik, inihasik ni Kristo ang kanyang sarili bilang binhi ng buhay tungo sa ating mga puso upang siya ay mamuhay sa loob natin, lumago sa atin at maihayag mula sa loob natin. Ang ganda, di ba? So, gaya ng ang binhi ng buhay ay itinanim sa lupa, isinama sa elemento ng lupa at lumago kasama ng lupa upang magbunga ng halaman. Inihasik ni Kristo ang kanyang sarili bilang binhi ng buhay tungo sa atin bilang lupa at kapwa siya at tayo ay lumalago na magkasama. Di ba? Purihin ang Panginoon. Habang lumalago si Kristo sa atin, lumalago din tayo sa loob ni Kristo. Yun ang ibig sabihin. Mutually na lumalago. Kapwa lumalago. Siya bilang binhi ng buhay ay may isang tiyak na uri ng elemento. At tayo bilang nagpapalagong lupa ay may isa ring tiyak na uri ng elemento. At ang dalawa ay nagsama at lumalago na magkasama upang maging isang halaman. Ganito ang katawan ni Kristo na binubuo ng dibinong buhay. Amen. O Panginoong Hesus. At naisinama sa pagkatao ang katawan ni Kristo sa realidad ay isang halaman na lumalago mula kay Kristo bilang binhi ng buhay tungo sa pantaong puso bilang nagpapalagong lupa. So, ang puso natin ay nagpapalagong lupa. Amen. So, kailangan nating makita ang pangitain hinggil kay Kristo. Ang maghahasik na naghahasik ng kanyang sarili bilang binhi ng buhay tungo sa mga tao. Ang pangitaing ito ang pinakapuso ng pagbabawi ng Panginoon sapagkat ito ay may kaugnayan sa nais ng puso ng Panginoon. Ninanais niyang pumasok sa atin kanyang piniling bayan, sa atin kanyang piniling bayan upang maging ating buhay sa paraan ng
sasama upang gawin ang kanyang sarili na ating elemento at gawin tayong kanyang kahayagan. So, inihasik ni Kristo ang pagsasakatawan at kahayagan ng tres unong Diyos. Amen. Ang kanyang sarili tungo sa ating katauhan. So, praise the Lord. Si Kristo ang binhi at tayo ang lupa na may mga sustansya para sa paglago ng binhi. Inihasik ni Kristo sa pagkabuhay na muli ni Kristo bilang espiritong nagbibigay buhay ang kanyang sarili tungo sa atin. Hindi lamang upang manatili sa atin, bagkus upang lumago sa atin. So, ang paglago ni Kristo sa atin ay katumbas ng pagtatayo. Ibig sabihin, mayroon tayong itinatayo. Ano ang itinatayo na ito? Ang tahanan ng Diyos at ng tao. Ang Kristo na naghasik ng kanyang sarili tungo sa atin ay gumagawa ngayon ng isang partikular na gawain sa loob natin. Ang gawain ng paggawa ng kanyang tahanan sa ating panloob na katauhan, sa ating mga puso, sa Epeso 3:17. Ito ang pagtatayo at isinasagawa ito sa pamamagitan ng pagsasama ng pagkadibino sa pagkatao. Ang gayong pagtatayo ay iibigin siya ng aking Ama. O ang gayong pagtatayo ay binabanggit sa Juan 14:23. Kung ang sino man ay umiibig sa akin, iibigin siya ng aking Ama, at kami ay pasasa kanya at gagawa ng tahanan kasama siya. So hindi pala yung sasabihin ang Ama lang at ang Anak ay gumagawa ng tahanan sa ating puso. Kasama pala tayong gumagawa ng tahanan. So kasama siya. Ang tahanang ito ay hindi lamang para sa tres unong Diyos, bagkus para din sa atin. Kaya isa itong mutual na tahanan. Itinatayo ni Kristo ang Eklesiya hindi lamang sa pamamagitan ng pagliligtas sa mga makasalanan at paggawa sa kanila ng mga mananampalataya at mga sangkap ng kanyang katawan o sarili, bagkus sa pamamagitan ng pagtatayo ng kanyang sarili tungo sa kanila, tungo sa atin. Isinasagawa ng Diyos ang kanyang sarili sa loob ni Kristo tungo sa atin upang gumawa ng isang buhay or bahay. Gumawa ng isang bahay. Ang bahay na ito ay magiging kapwa ang bahay ng Diyos at ating bahay. Isang mutual na tahanan sa kalaunan ang tres unong Diyos at ang tinubos na sangkatauhan ay magkasama, maihahalo at maitatayo upang maging isang entidad. At ang entidad na ito ay magiging ang bagong Jerusalem. Ang kinakailangan natin ngayon ay ang isagawa ng Diyos ang kanyang gawaing pagtatayo sa loob natin. So, ibig sabihin, ang Diyos ay itinatayo niya ang sarili niya sa loob natin. Tapos tayo naman, itinatayo natin sa pakikipagtulungan natin sa Diyos na gumawa ng tahanan ng tao at ng Diyos. Tayo naman ay nakikipagtulungan tayo sa Diyos na gumawa din ng tahanan ng Diyos sa atin. So, tayo naman ay gumagawa ng tahanan sa loob ng Diyos. Amen. Purihin ang Panginoon. So, ito na yung language ng English. Siyempre, kailangan may Pilipino at may English. Para nang sa ganun, yung hindi makaintinding gaano ng Pilipino, kailangan nilang maintindihan sa English, di ba? So, ito yung morning nourishment, week 2, day 5.
Matthew 13:3. And he spoke many things to them in parables, saying, Behold, the sower went out to sow. Amen. And Colossians 2:19, holding the head, out from whom all the body, being richly supplied and knit together by means of the joints and sinews, grows with the growth of God. Amen. Oh, praise the Lord. So the Gospel of Matthew begin with the Son of David, and ends with the Triune God. In between, we have the sower. The Lord Jesus clearly considered himself a sower. In teaching the truth and in preaching the gospel, he was a sower, and his life was a life of sowing. As the sower, the Lord Jesus was distributor of the divine life. Amen. The sower is that wonderful person of the Lord Jesus, and the seed sown is also the Lord himself as the embodiment of the Triune God. Christ has sown himself as the seed of life into us. Amen. Christ is the seed signified by the Word, and we, the chosen ones of God, are the soil. Therefore, Christ as the Word is the seed of life sown into us as the soil. Amen. So Christ came to earth not only to be with us, but also to be sown into our being. Through incarnation, he became the seed of life, and in his ministry, we sowed this seed into others. This means that he sowed himself as the embodiment of the Triune God into his believers. As the sower, Christ has sown himself as the seed of life into our hearts, so that he may live in us, grow in us. He may live in us, grow in us, and be expressed from within us. Just as the seed of life is planted into the earth, is mingled with the element of the earth, and grow together with the earth to produce the plant, Christ has sown himself as the seed of life into us as the earth, and both he and we grow together. He as the life and seed has a certain kind of element, and we as the growing earthen also have a certain kind of element, and the two mingle together and grow together to be one plant. Amen. O diba? This is the body of Christ, constituted with the divine life, mingled with humanity. The body of Christ in reality is a plant growing out of Christ as the life seed into the human heart as the growing earth. We need to see the vision of Christ, the sower, sowing himself as the seed of life into human beings. This vision is the very heart of the Lord's recovery, for it is related to the desire of the Lord's heart. He desires to come into us, his chosen people, to be our life in the way of mingling in order to make himself our element and to make us his expression. Christ, the embodiment and expression of the Triune God, has sown himself into our being. Amen. So Christ is the seed, and we are the soil with the nutrients for the growth of the seed. Christ in resurrection, Christ as the life-giving Spirit, has sown himself into us, not simply to stay in us, but to grow in us. Amen.
So, the growth of Christ in us equals the building. The Christ who has sown himself into us is now doing a particular work in us. The work of making his home in our inner being and our hearts. In Ephesians 3:17. So this is building, and it is carried out through the mingling of divinity with humanity. Such a building is mentioned in John 14:23. If anyone loves me, my Father will love him, and we will come to him and make an abode with him. This abode is not only for the triune God, but is also for us. Amen. Or Jesus, for us. Hence, it is a mutual abode. Christ builds the church not merely by saving sinners and making them believers, or and members of himself, but by building himself into them. God is working himself in Christ into us to make a house. This house will be both God's house and our house, a mutual abode. Eventually, the triune God and redeemed humanity will be mingled, blended, and built up to be one entity. And this entity will be the new Jerusalem. Our need today is for God to carry out his building work within us. So, we need God. Amen. We need God every day. That God work in us, and we cooperated his working in our heart as our home, as God's house and our house. Amen. O, diba? So, mutually, God and man make home for eternity. This is the new Jerusalem. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Oh, hallelujah. For our morning revival and YouTube. Praise the Lord. Hallelujah. Amen.